Okay, mga lodi, welcome back sa channel natin ulit. At ang isi-share namin sa inyo ay yung diskarte namin sa pag lalatag ng parlina at saka itong sanipa. No? So, idudugtong muna yung sanipa. Kinuha muna yung saktong sukat. Then, idudugtong na to. So, yung dinudugtong ngayon ni Bong saka ni Reggie ay yun na yung insaktong haba ng sanipa para dito sa side na to. So yun yung insaktong haba na idudugtong na para ihuhulog na lang. So dito ayan may mga bracket na ginawa diyan, no. Yan na yun yung insaktong taas din ng parlina, no. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano didiskartehan ni Bong ang pag lalagay niyan. So ngayon dudugtong pa lang. Ito nakapaglagay na kami ng mga parlina, no. Ang diskarte namin pagka nakapaglagay na kami ng parlina, isasabay na namin yung sanipa para hindi na pabalik-balik. Mostly kasi sa mga ginagawa namin ay inuuna muna namin yung buong parlina and then babalikan namin yung sanipa, no. Kung halimbawa covered court, mas maluwag kasi ang paggalaw ng covered court. Kagaya nito na na 4 agwas, mahirap ang magpaikot-ikot dito. Kung magpabalik-balik pa tayo ay mahirapan lang tayo sa pagpabalik-balik ng kable natin dahil yung napapansin nyo, napakarami ng obstruction sa baba, napakaraming tubo na hindi pa natatanggal, and then may mga gumagawa din sa baba. So pinakamainam na isang isang trabaho na lang. Kung tong side na to tapusin na, para paglipat dun sa kabilang side ay goods na. So kung napapansin nyo, yung kabila na yun ay wala pang mga BB trusses, no? Yung mga half truss natin wala pa. So kasi pagka kinabit natin doon sa kabila ganoon din, pag kinabit na natin ay diretso parlina na. So ito yung diskarte namin dito para hindi pabalik-balik yung nagtatrabaho. Kasi kung kadalasan ginagawa namin, mag-trusses muna lahat and then parlina pa, pinakahuli na tong sanipa. So dito ginawa namin ay sa isang side tatapusin muna lahat bago lumipat, kasi yung sitwasyon natin ay napakahirap gumalaw, no. Maraming tubo, maraming obstruction, no. May mga tao pang gumagawa. So wala tayong choice kundi sa isang side lang muna tayo. So yun yung ginagawa natin dito ngayon. So yung gagawin ngayon ni Bong ay ikakabit tong bracket yo. Pagaya niyan, kasi diyan natin ipapatong yung sanipa natin. So yun, diskarte lang. Kailangan lang mga lodi, lagyan nyo ng pangbara. Kasi dapat itong sanipa natin ay kapantay nitong mga parlina natin. So ayan, lalagyan ni Bong ng bara yan para yung taas ng ikakabit niyang bracket ay kapantay noong mga parlina dito. So ilalagay yan, tapos lalagyan ng hulog, lalagyan ng label bar para makuha yung tayo ng ating sanipa. So yan, nakaputol na yan, insaktong putol na yan ang pinutol dyan ni Reggie. Kaya kabit na lang ng kabit si Bong din ililibil. So ganun lang ka simple mga lodi para mapadali yung trabaho natin. Kasi ito ihuhulog lang namin yan. Then sa kanto naman si Reggie ay kinakaltas yung kanto ng hip truss, kasi dapat yan nakalinya dito. So yung hip truss na yan ay may labi yan. So kagaya nandun, yan. Kinaltas na yung labi para pagka tutok ng ng sanipa ay hindi na mahaba.
So yan ginagawa ni Bong yan. Hulugan ay ililibil para sureball para nakatayo yung ating sanipa. So, ganoon lang ka siyempre mga lodi yung mga diskarte namin no para hindi naman hirap sa tao. So ayan mga lodi no. Hinulog lang natin to dito dahil meron ng mga kanyan, may mga bracket na. Hinulog na lang natin. Then wini-welding na nila ngayon ng labong. At merong isang tao doon na nagsisilip para sigurado tayo na diretso yung naikakabit nating sanipa. So lahat yan ay nakadikit dahil nakasukat na yan. So ang diskarte dyan, kabilaan yung kontrahan yung paghinang ng ating sanipa dahil sa lahat ng parte ng bubong sanipa ang may pinaka-importanting kailangan matibay yan dahil pagka yan ay mahina at yan ang una kasing binabakas ng hangin, so dapat yan matibay para hindi matangay. Malakas yung welding machine. So hinaan ni Reggie yung welding machine at malakas na bubutas. Ito lang kagandahan kapag yan wala nang gaanong maraming tao ang kailangan humawak dahil nakapatong na yung ating sanipa dyan sa bracket na kinabit natin. So kahit na isang tao na sibang na lang mag-isa rito at may tagasilip lang sa baba. Magaling yung tagasilip namin doon. Kahit nakasarado na yung pintuan, nasisilipan pa niyan. Kaya sa mga silipan, talagang siya yung dinidestino ko dyan dahil maganda ang mata niya ni Tonton, parang sniper. Maganda pang misis. Oo. Kaya marunong sumilip maganda pang misis Ang mga veterano. Oh, sige. So, yan lang ang mga lodi, no? Yan lang yung diskarte namin dyan na paglagay ng sanipa, no? So, 3 lang sila. Yan, ihulog lang yan, napakadali lang. So, ganun lang. Kasi meron na tayong connector na nilagay dyan, bracket. At nakapatong na. So, yun lang. Saglit lang nila hinulog. Nakapaloob yung traffic. Hindi nyo, yung kapos dyan, hindi nyo nadugtungan? Hindi nakalimutan namin. Oh, sige, di bali. Walang basta ito lang ipilit na idikit yan. So, ganun lang mga lodi, no? At then, i-coconnect na doon ni Bong. Dudugtong na. Malaking tulong yan mga lodi kung mauna nyong ilagay yung mga bracket ng sanipa. So siyempre kailangan naka-level dito sa mga parlina natin para nang pag kinabit yung yero ay hindi naman mabali. Silipin na lang sa ilalim. Okay, ayan na. Pumasok na.
Ano, dalawang tao nga lang maghulog ng kanita pa, obra na. So itong mga loading ngayon, ang ginagawa naman ni Quantum Ton ay sinusukatan niya na yung paglalagyan ng parting connector, no? Nakabase tayo sa tansi, no? Ganyan yung dulo. So yung maabot niya lang kasi pagka naglagay na ng parlina, pwede namang magsukat ng panibago na paglalagyan na ng parting connector. So yung maabot niya lang yun lang ang pinaguguhitan ko sa kanya para malagyan nila pong ng parli connector yan. Mailagay na itong mga parlina. So hanggang doon yan. Okay. Hindi ka pa nakikita sa video eh. Nakikita lang si Reggie. Habang yung mga kasama nating welder ay papaga, uminom ng tubig. Si Tonton naman ang guguhit nitong yung dulo to na, yung tatama ng tansi kasi puputulin yan, yung sobra na bakal. So bali matatapos namin ito ngayong araw na to, itong dito sa kabila. And then pati yung nasa kabila doon baka sakaling mahabol namin ngayong araw na to. Dahil saglit na lang ikakabit itong parlina. And then bukas yung bali, yun yung titirahin. So target namin dito matapos ay hanggang Sabado. No, bali 2 weeks yung simula sa pag-akyat ito hanggang sa pagkabit ng mga parlina, pag-install ng trusses, no. 2 weeks yung target natin at okay naman, no. Maaabot naman natin yung 2 weeks na target natin. Kasi siyempre para sa billing natin, mahirap naman yung kapusin tayo sa sa accomplishment natin. So diskarte naman ng to pagka nagkakabit na ng parlina. So may naglagay na ng parling connector sa gitna. And then may isang welder sa dulo kasi wala pang connector doon. Pero may guhit na. At siyempre isasandal lang dyan sa may connector dyan. At dito naman ay kinakabit na ni Bong yung dito sa sulutan yung pagtatagpuan ng parlina. Mag-lock dun sa kabila para mas matibay. Pero ito hindi na nilalagyan ng parling connector yan dahil nakahinang yan kasi yung dalawa na yan magkayakap rin sila dyan, kaya kahit na wala ng connector yan matibay yan. Ang nilalagyan lang natin ng connector ay yung okay na, Jay. Kung na-welding mo na, yung dito naman, oh, pwede mo nang tawirin to dito. Ito sa sunod, habang nilalak ni Ibong dito. Yan. Yan, para habang naghihintay ka. Kasi may mga guhit na yan, lalagyan na lang ng parling connector. Hindi natin nilalagyan to ng parling connector bago iakyat kasi ang mangyayari dyan, magbabago pa rin naman dahil ang nilalagyan lang natin dito ng malagyan na ng parling connector itong mga main truss, no. Itong half truss na to ay saka na lang natin to kinakabit kapag dito na sa taas. So mas mainam na saka na lang tayo magkabit ng parling connector, no. Sabay sabay kabit na ng parlina. So yan, tatabasin mo na yung sobra. So pag nagtabas yan, magpaiwan ng
mahaba na panglock para pag nilak dyan sa may dugtong niya na parlina ay nakayakap. So ito mga lodi, no, yung paraan naman namin dito sa dugtong ng parlina sa sulukan. So ayan, no, tinatawasan na yung tinatabasan yung magkabila ang parlina para maging sakto na kinakantumisa. So lahat yung kanyang gaya niyan nakaltasan na din itong kaasawa niya, siyempre kakaltasin din yan. So, saka naman papasok na ni Reggie. Taas mo muna, Sard. Ito medyo matagal to kasi hinuhuli yung talagang isaktong lapat ng parlina. So pag nabuo yan, ito magiging itsura yan, no? Magkakayakap na. Wala nang kawala yan, kaya hindi na tayo naglalagay dito ng parling connector kasi sayang lang din matibay din naman yan kasi tingnan nyo naman nagkakayakap ng gusto yung mga parlina, no? Wala nang kawala yan. Gamit lang kayo ng pamukpok at panyan. Bitonis lang ang hinang dyan. Huwag nyo nang hinangin sa labi dahil mabubutas, matutuwa lang. Lakas yata di building mo. So ayan, bitonis. Tinupi dito sa ibabaw, din tutupuin din yung isa, tutupuin din payakap naman sa kabila. Talagang wala nang kawalayan. So ganyan yung paraan namin sa paglagay ng parlina dito sa kanto. Din pupukpukin po din ni Reggie yan, tutupin sa babaw, hindi hinang uli. Yan, din ibibit ulit. Oh, yan, wala na kawala. Andin ang hinang naman dyan sa mga trusses, bitonis lang din, bitonis. So okay mga lodi, no, siguro naman na ipakita na namin sa inyo yung mga diskarte namin kapag 4 agos. At first time kami karoon ng video ng 4 agos. Dahil yung mga ganito lang puro covered court ang kadalasan nating trabaho. So kaya abang-abangan nyo mga lodi yung mga susunod na video namin hanggang sa matapos itong project namin dito. Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe mga lodi, no, subscribe na lang kami. So dito mga lodi, no, sa tuktok, no. So ito itsura ng bubong na 4 agwas. Ayan. So ang natin dito, yung parlina natin dito ay hanggang dito lang muna dahil doon sa may terrace na yun ay meron tayong valley roof doon. So ito lang muna, susunod namin yung valley roof. Okay mga Rodi, no, pasuyo na lang kami, no, subscribe na lang ng YouTube channel namin at paki-share ng mga video namin para sa ganoon ay marami ang makapanood at makakakuha ng ideya
sa mga diskarte natin kung paano tayo nagtatayo ng bahay o nagbububong ng bahay. So mga lodi, ito na yung last part dito sa pag lalagay natin ng karlina. So, dahil itong side na to ay meron ng mga sanit hanggang doon. Kulang to G, yung isa 7 meters to ay 9 meters. So ito mga lodi, no, yung ano natin, yung palupo natin, ridge cut ay 18 cut. So ayan na, may marka na kami dyan. So ang lagay natin ng flat bar na to para sa salo sa mga labi ng yero natin ay 34 cm. Ayan mga lodi, no, 34 cm yung pagitan ng flat bar natin. Sa baba doon, mamarkahan na rin nila doon bago nila to ilakad. So sa mga nagtatanong kung ano ang purpose nitong flat bar na to, itong flat bar na to, ang purpose nito ay kasi pag ginupit natin yung yero dyan, yung labi ng yero para hindi lumundo sa baba. So, isa yan sa mga dahilan ng pagtulo dyan sa baba sa ridge cut, dahil yung yero siyempre pagka lalo na tutungtungan ay lulundo, kaya nilalagyan yan para hindi lumundo. At pwede rin yan na dyan natin ititik screw yung ating ridge cap. So, kaya nilalagyan yan. Kung wala naman, pwede naman yung 10mm na round bar, no, pwede naman. Pero mas maganda itong flat bar.